Tapos na nga ako maghanda ng baon ni Avery. Nakapag-prepare na ako ng bento baon niya. Kaya eto, papakainin ko naman siya. Lugaw nga pala itong almusal nila ng ate Angel niya. Ito yung arroz caldo na nasa box na ready to cook. Saglit lang siya lutuin mga mare kaya hindi gaano aksaya sa oras. Mabuti na nga lamang at napakain ko tong bata na ito dahil ayaw na ayaw niya ng lugaw. Kaya nga sa school nila ay hindi siya nagpi-feeding. After ko nga siya pakainin ay pinagpahinga ko muna si Avery bago ko siya papaliguan. Sobra ng lamig sa umaga kaya itong si Avery pagbuhos ko ang lamig pala ng tubig na pasigaw pa nga ang bata. Saglit ko nga lang pinaliguan si Avery dahil nga napakalamig ng tubig. After ko nga siya paliguan, binihisan ko na rin siya ng kanyang uniform. Alternate nga ang pagsuot niya ng blouse na uniform dahil nga dalawa lang ito kaya t-shirt lang siya kung minsan. Sa Friday naman ay pang PE uniform ang suot nila. Kailangan ko na nga rin siyang bilhan ng bagong uniform dahil maliit na ito at malapit nang hindi magkasya sa kanya. Pagkatapos ko nga siyang bihisan, ayan susuklayan ko naman si Avery. At may pakembot-kembot pa nga itong bata na ito. Nung last year na grade 1 siya ay iniipitan pa siya ng tita niya. Ngayon ayaw na kasi masakit na daw yung anit niya. Kaya ang ginagawa ko ngayon ay sa school ko na lang siya tinatalian ng kanyang buhok. Kaya tuloy kapag pumapasok kami ay mukhang bruha itong si Avery. Dahil nga kulot at buhaghag ang kanyang buhok. Fast forward na nga nakarating na kami ng school nila Avery. At si ate Angel ay pumasok na rin sa kanyang school. Palagi kaming maaga pumapasok kaya kami na ang nagbubukas ng kanilang room. Kaunti pa lang sila dito dahil nga sobrang aga pa. Kapag nga dumating ang mga classmate niya ay dito ko na lang sila pinaglalaro sa loob ng room at para hindi na sila magtakbo-takbo doon sa labas. Nung dumating nga ang teacher nila ay umuwi na rin ako. Masarap talaga maglakad sa umaga lalo na kung pasikat pa lang yung araw. Hindi pa gaanong masakit sa balat ang init. Pagka-uwi ko nga ng bahay, itong aso ko naman tignan nyo. Diyos ko, kulang na lang magpakamatay kapag hindi ko nilapitan. Masyadong hyper ang mga aso ko kapag nakikita ako. Lalo na itong si Betty, kailangan lagi mo siyang papansinin. Ito nga palang lugaw ay tira ng dalawang bata sa almusal nila. Tamang-tama may makakain kami ni mother. Kumuha lang ako ng kaunti, nilagyan ko ng kalamansi, kaunting pepper at ng chili garlic oil. Si mother ay nauna nang kumain dahil nagugutom na daw siya. Dalawa lang kami ni mother dito sa bahay dahil yung kapatid ko ay nagpunta sa BIR. Masarap din pala itong arroz caldo na ready to cook. Ngayon ko lang kasi ito na itry. Pagkatapos ko nga kumain ay umakyat na ako sa taas namin dahil magbo-voice over naman ako. Ayan, ganito nga pala ako mag-voice over mga mare. Hindi pa nga ako tapos mag-voice over ay bumaba na muna ako dahil sabi ko may naamoy ako na niluluto ni mother. Ito nga at niluluto pala ni mother yung mga ulo ng hipon na pinaon ng mga bata. Bumibili kasi ako sa palengke ng tumpok na hipon na halagang 100 dahil para pambaon ng mga bata namin sa school. At ito nga ang ulo ng hipon ang ulam namin ni mother ngayon. Nilagyan lang ito ni mother ng kaunting butter at ng garlic. Sabi ko nga kay mother ay okay na itong ulam namin dahil nga dalawa lang kami at mamaya na lang kami bibili ng ulam para sa dinner namin. Kung nagtataka kayo mga mare kung bakit hindi na ako nagluluto ng ulam namin sa pananghalian ay dahil laylo na muna ako sa aking cooking serye ngayon. Charis. Para naman ma-miss nyo ang luto serye ko. Charot. O siya, hanggang dito na lang. E-enjoy na muna namin ni mother ang pagkain namin dito sa ulo ng hipon.